And we're back for our day 1 itinerary only here in Da Nang, Vietnam. And syempre, ang first order of business natin is to check the facilities and the amenities of our hotel. We booked this hotel through Agoda from May 19 to May 25 for 17,500 pesos. Next is we check their buffet area for our delightful breakfast. And talaga namang nakakatakam ang mga pagkain sa Vietnam. O, di ba? Chibuga na yan! After we had our breakfast, we tried their infinity pool and gumora na agad kami sa ating totoong first order of business, which is ang Lady Buddha at ang pagoda. Ramdam na ramdam ko ang peace at serenity ng lugar na ito. Napakaraming turista sa lugar na to dahil libre lang din naman ang entrance fee. Nakakaamay sa laki, no? Alam mo bang sing laki ng 30-story building ang height ng Buddha na ito? Nakaramdam na nga kami ng kalam ng sikmura kaya naman dumiretso na agad kami sa Riverside kung saan natagpuan namin ang isang Vietnamese restaurant at para itry na rin ang mga Vietnamese cuisine. Nung una ay medyo hindi namin alam kung paano kakainin ng Vietnamese food na ito. Pero kalaunan ay tinuruan din kami ng may-ari kung paano ito kainin at kung kailangan pa ba itong lutuin. Yum yum! Kinahapunan ay dumiretso na nga kami sa isa sa mga pinakasikat na night market dito sa Da Nang, Vietnam, ang Son Tra Night Market. Kung ang hanap mo ay mga pampasalubong sa Pilipinas, dito ka na bumili dahil sari-sari at mas mura ang mga presyo ng mga pampasalubong dito. Sari-sari din ang mga pagkain kaya hindi ko na pinalampas, nag-banmi na agad kami. I-banmi mo na yan. Dito mo rin matatagpuan ang iba't ibang dry goods at mga souvenirs na definitely pasok sa bulsa. Paglabas mo naman sa Son Tra Night Market ay dadaan ka na agad sa Riverside kung saan makikita mo ang amazing Dragon Bridge kung saan talagang mamamangha ka sa laki at kulay nito. Napakarami ring turista sa lugar na to para lang makapagpa-picture sa Dragon Bridge. Isa rin ito sa mga pinupunta ng mga turista sa Da Nang. Masasabi ko rin na ang Riverside ang Red District ng Da Nang. And for our day 2 itinerary here in Da Nang, we are heading in Bana Hill. Maya-maya lamang ay may bumalaga sa aming isang malaking palasyo.
Abot tanaw na pala namin ng French Village. Ayan siya oh. Wow, parang ako nasa mundo ni Harry Potter. Pagbaba namin ay may pinasok kaming isang malaking kuweba. Yung pala, ang laman nito ay isang malaking amusement park. May mga rides din dito at ilang mga palarong pwede mong salihan at manalo. At dumiretso na nga kami sa pinakahihintay kong lugar. Yun ay itong French Village. Ang ganda ng structure ng mga building dito. Para ka talagang nasa France. At in fairness medyo malamig siya. Matagal kong inabangan tong pagkakataon na to kaya hindi ko na pinalampas. Nagpa-selfie na ako. Good morning everyone. Samot-sari din ang mga street performers sa village na ito. Nakakatuwa sila at pwedeng-pwede kang magpa-picture sa kanila. Woo! Napakaganda at talaga namang nakaka-amaze ang lugar na ito. Hindi ko nga mawari kung paano nila naiakyat ito sa itaas ng bundok. After namin maglakad-lakad ay dumiretso na nga kami sa buffet area kung saan kasama ito sa package na binili namin sa Klook. Napakalaki at napakadaming food dito sa buffet na ito. Halos hindi ko alam kung anong mga pipiliin ko. After naman namin kumain ay dumiretso na nga kami sa isa pang highlight ng pasyalang ito. At yun ay ang Golden Bridge. Hindi ko ma-describe ang feeling kung anong mararamdaman ko talaga during that time. All I know is masaya ako dahil finally nakarating na ako dito. Parang kailan lang tinitingnan ko lang ito sa litrato. Ngayon talagang nakikita ko na siya ng mga mata ko. Sinuwerte rin kami sa timing dahil nakatsamba kami na iilan lang ang mga tao sa tulay. All I can say is this bridge is very majestic. Sa tingin ko nga, kulang ang isang araw para libutin ang kabuuan nito. At nandito tayo ngayon sa Day 3 itinerary sa Da Nang, Vietnam. And this time, pupunta naman tayo sa Marble Mountain. Ang first order of business ay pumunta sa Baotang Museum para malaman ang origin ng mga marbles na ito. Dito mo rin malalaman ang history at kung paano nabuhay ang mga dating Vietnamese gamit ang mga marbles na ito. According sa aming tour guide, ang mga marble na ito ay kinuha sa bundok ng Marble Mountain. Ang ganda at kahanga-hanga ang mga pagkakagawa dito. At mapapansin mo rin ang ganda ng quality ng mga marbles nila. After ng aming tour ay diniretso nga kami sa isang shop kung saan makakabili ka ng iba't ibang klase ng quality ng mga marbles. After nito ay dumako na nga kami sa Marble Mountains para makita at masaksihan ang mga magagandang uri ng mga marbles. May option din kayo para sumakay ng elevator or maghagdan na lang. Pero may bayad ang elevator ha. I-ready nyo na rin ang inyong sarili dahil more walk at hike ang lugar na ito. Para sa akin, despite na napakainit at maraming akyatan, ay isa ito sa pinakamagagandang trip na napuntahan ko. Ang gaganda at sobrang majestic ng lugar na ito. Oh my God. Highly recommended to sa mga adventurous nating mga trippers. Make sure lang to bring extra towel, extra clothes, and water para sure na hydrated ka all throughout the trip. After ng mahabang lakaran at akyatan ay nagbanmi nga muna kami. After namin kumain ay dumiretso na nga kami sa isa pa sa mga tourist spot ng lugar na ito. At ito ay ang The Cave.
Medyo nakakatakot ang lugar na ito dahil ang dami mong pwedeng suotan. At may mga areas din na madulas at matarik. Kakaiba rin at medyo nakakatakot ang mga iskulturang ginawa dito. And despite na nakakatakot ay napakarami pa rin mga taong dumadayo dito. After naman ng Marble Mountain ay dumiretso na nga kami sa isa sa mga sikat na market dito, ang Chohan Market. Dito na rin kami bumili at tumingin ng mga pampasalubong namin sa Pilipinas dahil mura at matatawaran mo ang mga paninda rito. Dumako na rin kami sa may bandang Riverside para matikman ang Vietnamese coffee, coconut coffee at egg coffee nila. At dahil coffee lover ako, masasabi kong napakasarap nitong coconut coffee nila. At sa di kalayuan ay nag-dinner na rin kami. At dyan nagtatapos ang aming 3-day tour sa Da Nang, Vietnam. Please stay tuned sa aming Hoi An trip for our next vlog. And also, don't forget to like and subscribe na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, ingat! Sobrang laki pala.